May itanong sa akin, natapos na ang konsiderasyon ng inyong lending company. Ngayon, umpisahan na ang pagtukoy o pag-trace sa accurate location ng iyong mobile number at ibinigay na detailed address para kumpirmahin kung saan kayo pupuntahan. Dala namin lahat ng recordings simula nang nangako ka sa loan term, kasabay na rin ang ibinigay na valid ID at real-time selfie nyo bilang supporting documents. Naisumiti na at hawak na namin ang warrant of arrest under your name para ikaw ay legal na kuhanin sa iyong lugar para dalhin sa proper legal execution. Ngayon, suggest namin na humanap ka ng sariling abogado na magtatanggol sa iyo laban sa kaso nyo dito. Full payment will be demandable plus additional legal fees up to 10,000 will be shouldered of yours para sa perwisyong ginawa nyo dito. Pahirapan po ang gusto natin at ibibigay namin iyan. Good evening, Boss Rai. Sana mapansin nyo po. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo kung totoo po ba ito. Bumabagabag po kasi sa aking isipan. Hindi ko na po alam kung ano po ang dapat kong gawin. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayos, ano? parang kaya nilang gawin, mag-trace. Ibang klase ho. Tingnan nyo, ha? Sa dami ho talaga ng ginagawa nilang mga panghaharas, pananakot. Ito naman ngayon, ititrace na raw po yung mobile number na ginamit po ninyo. Dito sa video na to, alamin natin, may kakayanan ba talaga silang gawin yun? O may kakayanan ba silang gawin yung mga pinagsasabi nila dito sa kanilang katanungan na to? Okay, himayin mo natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay, sabi niyo nga dito sa sa katanungan na pinadala po ninyo, natapos na raw po yung konsiderasyon na ibinigay ng lending company. Ayos, parang totoong may konsiderasyon na ibinigay yung lending company. Di po ba? Kasi tingnan nyo, ha, kung may konsiderasyon yan, hindi ganyan 7 days yan. Okay? Hindi ganyan kalaki yung interest na sisingilin. At hindi rin ganun kalaki yung ibabawas. Di po ba? At saka, hindi 5 days pa lang or 6 days pa lang ng due date, mangungulit at mananakot na. Di ba? Anong klaseng konsiderasyon yun? Sabihin nyo, hindi kayo marunong magpautang. Di ba? Kasi, iba yung iba yung konsiderasyon sa hindi marunong magpautang. Okay? Yung ginagawa nyo kasi hindi kayo marunong magpautang. Yung sinatawag na konsiderasyon, ganito yan. Pag tinawagan kayo or nag-reach out sa inyo yung kliyente nyo, nakausap nyo. Okay? Tapos, sinabi nung kliyente, kasi wala pa ho akong pera ngayon, baka po pwede bigyan nyo ako ng 5 days. Babayaran ko kayo. Pag kayo pumayag, yun ho, konsiderasyon yun. Diba? Which is yun yung ginagawa ng ibang mga lending at financing and even banks. Diba? May konsiderasyon. Kayo wala kayong konsiderasyon. Puro kayo walang mga animal kayo. Diba? Lahat ng pangwawalang ginawa nyo sa kliyente ninyo. Puro stress, tsaka anxiety at depression ang ibinigay nyo. Tapos pagmamalaki nyo konsiderasyon, may siraulo kayo. Tapos ito na. Umpisahan na raw po ang pagtukoy at pag-trace sa accurate location na inyong mobile number at yung ibinigay na detailed address. Okay. Sa katotohanan to, hindi naman kailangan i-trace pa yung cellphone number. Diba? Tsaka yung address Okay. Bakit? Ibinigay sa inyo Diba? Tsaka meron na bang technology na po pwedeng i-trace yung cellphone number? Sige nga. Kung ang gobyerno nga natin hindi magawa sa inyo yun Di ba? Kasi bawal yun. Siraulo kayo. That's invasion of privacy.
Tapos kayo gagawin nyo, o di talagang binabaon nyo yung sarili ninyo. Kung meron man kayong teknolohiya sa pag-trace ng number, yari kayo talaga. Pero tsaka, kung meron nga kayo, matagal nyo nang ginamit eh. Diba? Hindi yan yung mananakot kayo. Sana pinuntahan nyo na kagad sa bahay. Hindi para kay sasabihin nyo pa dun sa mensahe nyo na ipananakot nyo pa na ite-trace. Kalokohan nyo. Tsaka kasi yung address eh. Puntahan nyo sa bahay. Hindi nyo kailangan manakot. Sira ulo kayo. Tapos eto pa. Dala namin lahat ng recording simula nang nangako ka. Diba? Tsaka yung mga valid IDs tsaka real-time selfie. Sira ulo ka. Eto ha. Sige, dalin mo yung mga recordings. Para ikaw ang madiin. Sira ulo. Pwede ba na sa recordings yun lang sinasabi ng kliyente ninyo? Diba? Dapat kasama yung sinasabi nyo. Para malaman. Kung sino talaga ang salbahe. Sira ulo to. Kay lakas-lakas ng loob mong sabihin yun, samantalang kayo gumagawa ng mali. Sige, ilabas mo lahat yung recordings. Tama yan. Ilabas nyo lahat para malaman. Once and for all, kung sino talaga ang walang niya. Diba? Dapat pag nilabas yung recordings, kasama yun sa inyo, ha? Kung ano yung pinagsasabihin sa kliyente ninyo, ha? Hindi yung one-sided na puro dun sa kliyente nyo lang ilalabas nyo. Sira ulo kayo. Kaya kayo. Pati pa yung valid ID at real-time selfie. Hindi nyo kailangan dalhin yun eh. Alam nyo kung bakit? Requirement nyo yun. Diba? Isa yun sa requirement para ma-validate nyo. Diba? Yung kanilang application. Hindi nyo dapat dinadama yung mga ganyang dokumento. Di bawal na naman yung ginagawa nyo. Sira ulo kayo. Tapos, ito pa. Anong tawag dito? Nagsumiti na raw kayo at hawak. Ano ba talaga? Nagsubmit o hawak nyo na? Yung warrant of arrest under yung, lang naman warrant of arrest under the neighbor's name. Natural, warrant of arrest under the name of the client. Pero ang question mark kasi, diba? Kaya nyo bang gawin yun? Tsaka meron bang warrant of arrest na kayo may hawak? Sira ulo kayo. Ang warrant of arrest, alagad lang po ng batas ang po pwedeng humawak niyan at magpatupad, sira ulo. Hindi po pwedeng kayo humawak niyan. Palakas nyo naman sa gobyerno natin kung gano'n. Sira ulo. Tapos sasabihin pa para daw may turnover, di ba? Makuha. Kukunin kayo doon sa lugar nyo, tapos dadaling kayo sa proper legal execution. Sira ulo. Walang niya kayo talaga. Ito pa isa. Ngayon daw, ang suggestion po nila, kumuha daw kayo ng abogado para ipagtanggol doon sa kaso. Anong kaso? Sige nga. Ano bang kaso po pwede nyo isampa? Small claims lang naman yung po pwede nyo isampang kaso. Ba't kailangan ba ng abogado ron? Tingnan nyo, mga bobo talaga kayo. Hindi kailangan ng abogado ron. Mga tanga kayo. Mediation, kailangan abogado. Not unless abogado yung yung kliyente nyo. Yung po pwede yun. Sira ulo kayo. Ayan. Tapos ito pa. Ang kailangan daw full payment. Okay. Full payment. Demandable. Plus additional legal fees. 10,000. Sino Bakit kayo ang di-declare kung magkano babayaran na legal fees? Sira ulo ka? Kung meron man magdi-dictate kung magkano yung babayaran ng legal fees o ano pang mga fees, yan po yung judge ang magdi-declare yan, hindi kayo mga siraulo. Nakakabwisit talaga kayo Tapos dumanat kayo, pahirapan ang gusto nyo, diba? Ibibigay namin yan. Ayos talagang may banta pa sa dulo diba? Kaya nyo ba talagang gawin? Sige, ganito yan. Ang maipapayo ko po doon sa nagpadala, yung mensahe na to is, sige lang, gawin nyo nyo. Kung ano gusto nyo gawin. Diba? Sinasabi nyo magdemanda ka mo kayo, doon tayo magkita. Mainam nga yun kung sa korte kayo magkikita Pero the question mark is, kaya ba nilang gawin? Diba?
Hindi nga nila alam yung proseso kung paano magsampa ng kaso. Diba? Tsaka, ito yan bago maisampa sa korte yan. Diba? Sa small claims court, doon lamang po pwede yan. Dapat yan, na-exhaust muna lahat ng pamamaraan ng paniningil. Okay? May demand letter na ho ba kayo na-receive? Yung tamang demand letter, hindi yung pananakot letter na ginagawa ng mga bugok na to, ha? Kung wala ho, paano sila magsasampa ng kaso? Kasama po yun. Bilang requirement. Sa pagsasampa po ng kaso. Okay? Tsaka huwag kayong maniniwala doon sinasabing warrant. Sila may hawak ng warrant, ba? Magaling. Wala ho silang karapatan ng hawakan ng warrant of arrest. Mga lang po, mga tawag dito, law enforcement agencies lang po natin ang po pwedeng humawak yan at magpatupad. Nakita nyo? Pananakot lamang po ginagawa sa inyo. Sumaryose. Basta sinabi nila na sa korte, sige kamo, go. Kita tayo doon. Tignan natin kamo kung sino Kung sino kamo mahihirapan. Tsaka hindi yung makakatungtong ng yan, ng korte ang mga yan Walang yan. Sa bahay nyo nga hindi makapunta at makakatok dahil nga duwag. Diba? Kasi pag kaya kumatok sa bahay nyo, ngangangahan lang mo kayo yan. Wala namang alam sa paniningil yung mga yan. Nakita nyo nga puro pananakot. May natupad na ba sa pananakot nila? Yung sinasabing demanda, warrant of arrest, di po ba? Wala. Ang kaya lang gawin yung mga yan, yung mga pananakot nila yung tatawagan yung nasa contact list nyo. Totoo yun. Pupost kayo sa social media, totoo yun. Yan ang mga yung mumurahin kayo. Yan lang ang kayang gawin yung mga bugok na yan. Pero yung sabihin nyo, ididemanda kayo, magsasama sila ng mga pulis, meron silang abogadong ganito. Abogado, hindi ka marunong mag-English. Tingnan mo nga sabi yung rito. Anak ng kamote. Plus legal fees daw, up to 10,000 shoulder of yours. Ano shoulder of yours? Bugok. Maniniwala ho ba kayo may abogado kung may English lang, hindi may tama. Okay? Regarding po doon sa sa katanungan na pinadala niyo po, hindi ho nila kayang gawin yan. Okay? Kung ipipilit nila na sila magdidemanda, sige nga mo, demanda kayo. Pangatawanan nyo yung katarantaduhan ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.